Salamat po sa Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa gawain sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. At buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Open your Bibles with me in the book of Proverbs, chapter 23, verse 17. At muli po ay basahin po natin ito ng sabay-sabay. Proverbs 23, verse 17. Ready? Begin. Let not your heart envy sinners, but continue in the fear of the Lord all the day. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos, sa dakilang makapangyarihan, salamat po na kami po ay muli mong tinipon sa araw na ito para bigyan ka po ng kapurihan sa pamamagitan po ng pag-aawitan, pag-aalay yung mga salita. Muli nga po, Panginoon, na kami po ay dadauna sa iyong mga salita. Sa aming pong pag-aaral, dalangin po namin ang pagkilos mo sa amin, Panginoon. Ang banal na Espiritu po ang kumilos sa iyong lingkod na gagamitin upang ipaliwanag ng maayos ang iyong mga salita. Banal na Espiritu po ang kumilos sa amin, Panginoon, upang iyong mga salita na amin pong mapapakinggan ay maging pagpapala po sa amin. Nawa nga po ang iyong mga salita maglahad ng aming buhay. Tulungan mo na kami, Panginoon. Sawayin mo na ang diablo, Panginoon, na di-disturb kami, Panginoon, sa pakinig ng iyong mga salita. Gusto namin ibalik sa iyo pupurit. Salamat sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, sa umaga pong ito, ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa envy. Sa Tagalog, ito po ay inggit. Ano nga po ba ang inggit? Noong nakaraan na pag-aralan po natin ang greed at na-announce din po ni Pastor last week na pag-aaralan po nga natin ngayong linggo ay patungkol sa envy o sa inggit. Naghanap po ako ng definition ng inggit at isa po sa aking mga nakita ayun pong definition na meron si R.C. Sproul patungkol sa inggit. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Begin. Discontentment and covetousness that makes you unhappy because someone else possesses something you desire. When I saw the definition of R.C. Sproul about sa inggit o sa envy, I agree po sa kanyang definition kung ano nga ba ang inggit. Because apart from that, ay wala din po akong maisip na idadagdag pa dyan, sabi ni R.C. Sproul, ang inggit, ito daw po ay hindi ka kontentuhan na ang nangyayari sa iyo ay hindi ka nagiging masaya sa kung anong meron ka dahil meron ng iba ng mga bagay na iyong ninanais. Ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga katangian na meron tayo bilang mga tao patungkol sa inggit or envy. Una po nating titingnan ay ang causes kung bakit nga ba tayo ay naiinggit. Pangalawa ay danger ng pagkahulog sa pagkainggit, sa inggit. At pangatlo ay kung paano po nating mapapagtagumpayan ang envy or ang inggit. So una, the cause of envy. Ano nga ba ang nagiging cause ng ating pagkainggit? O nagiging dahilan bakit tayo ay naiinggit? So ang inggit daw po, ito ay act of the flesh, gawa ng laman na resulta ng ating kasalanan. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 19 to 21, sabi po ng talata, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready now? Begin. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of angers, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Nakita po natin dyan yung salitang envy na sabi po ng talata, yan po ang gawa ng laman. At sabi ko nga po kanina, ang envy, ito po ay act of the flesh, gawa ng laman na resulta po ng ating kasalanan. At ano po ang pinag-uugatan ng inggit? Una, letter A, sabi dyan, comparing ourselves with others. Pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 4, ready? Begin. But each is one of his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. Sa Tagalog, sabi po sa talata, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. We should examine our own work and ourselves rather than comparing ourselves with others. Dahil kapag sinimulan mo nang ikumpara ang iyong sarili sa iba at nakita mong wala ka ng mga bagay na meron ng iba, doon ka na magkakaroon ng inggit.
especially sa mga kabataan po na naririto, mga high school o college, kapag meron silang nakita na meron ang kanilang kaklase o mag-aaral ng mga bagay na gustong-gusto nila, ang papasok sa isip ng taong yon ay bakit yun ay meron? Ako ay wala. Tapos paghahanapan ay magulang, at dahil wala ang ating sapat na kakayahan ng magulang, kapag hindi na ibigay ang gusto ay magtatampo. O kaya naman ay kung Kristiyanong kwestiyonin ng Panginoon, bakit siya ay wala ng mga bagay na iyon? Minsan dahil meron ng iba at wala ka ng mga bagay na gusto mo, ang tinatanong mo ay ang Panginoon. Bakit sila ay meron? Ako ay wala. Minsan sa mga matatanda din, especially pagdating sa klase ng pamumuhay na meron ng iba. Bakit sila ay meron, kami ay wala? Isa sa nagiging cause ng inggit ay yung pagko-compare po natin ang ating sarili sa iba. Dahil the more na i-compare mo ang iyong sarili sa iba, doon napapasok yung hindi mo paniniwala sa provision ng Panginoon. Dahil kino-compare mo ang iyong sarili sa iba, na meron ang iba ng mga bagay na wala ka, meron ang iba ng mga bagay na gusto mo, na hindi mo nakukuha, doon ka na hindi maniniwala sa provision ng Panginoon sa iyong buhay. Why? Kasi ikaw mismo ay pinapamukha mo sa iyong sarili na nagkukulang ang Panginoon sa iyo. Dahilan sa mga nakukuha dahilan sa hindi mo nakukuha ang mga bagay na gusto mo na meron ng iba. Unang cause ng pagkainggit ay yung pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Pangalawa, letter B, sabi diyan, ready? Begin. Discontentment with what we have. Hindi ka kontento sa kung anong meron ka. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 8, sabi po diyan sa talata, but if we have food and clothing, with this we will be content. Sabi ni Paul kay Timothy, kung meron tayong nakakain at nasusuot, tayo ay makontento. Isa din ito sa mga reason kung bakit tayo ay naiinggit. Dahil hindi ka kontento sa mga bagay na meron ka. Maganda po yung mensahe ng awit kanina, special number. Sabi doon, wala man siya ng mga bagay na wala man siyang salapi. Pero sabi doon sa awit, to me, all that is matter ay yung meron siyang Panginoon. At hindi ko po mawari na ang mga mananampalataya ay naiinggit sa buhay ng mga hindi mananampalataya. I just wanted to borrow yung fourth point ni Pastor last week about sa warning tungkol sa greed. At ilalapat po natin ito sa envy o sa pagkainggit. Envy is foolishness. Especially kung ikaw ay mananampalataya. Ang inggit, ito po ay kamangmangan para sa ating mga mananampalataya. Hindi ko po sinasabi na okay lang mainggit basta maiinggit ka sa kapwa mo mananampalataya. Pero ang isang mananampalataya maiinggit sa buhay ng isang hindi mananampalataya, yun po ay isang kamangmangan. Bakit? Ipinamumukha mo sa Panginoon na ang mga bagay na ibinibigay niya sa iyo ay hindi mo kailangan. Ipinapamukha mo mas matalino ka sa Panginoon na dapat meron ka ng mga bagay na gusto mo. At lalong higit, ipinamumukha mo sa Panginoon na hindi siya sapat para sa iyo. Una, na nagiging cause ng pagkainggit, pagkukumpara ng ating sarili sa iba.
Pangalawa, hindi ka kontentuhan sa mga bagay na meron tayo. At kung ikaw ay isang mananampalataya na naiinggit ka sa buhay ng hindi mananampalataya, isa kang mangmang. Why? Bakit? Bakit hindi dapat mainggit ang isang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Sapagkat ang isang mananampalataya ay natanggap niya na yung pinakadakilang biyaya na ibinigay ng Panginoon para sa isang tao. At alam naman po natin, walang iba kundi ito ay kaligtasan. Wala nang ibang bagay na masihigit pa sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa isang tao. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, sinabi mong ikaw ay naligtas. Niligtas ng Panginoon at naiinggit ka sa buhay ng hindi mananampalataya, isa kang mangmang. Una, na nagiging cause ng pagkainggit, pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Pangalawa, hindi ka kontentuhan sa mga bagay na meron tayo. At pangatlo, overwhelming pride and selfish ambition. Kung bakit daw ang isang tao ay nahuhulog sa pagkainggit, ay dahilan sa matinding pride at selfish ambition. Basahin po natin yung James chapter 3, verse 14 and 15. Ready? Begin. But if you have bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes from above, but is earthly and spiritual, demonic. Sabi ni James sa mga taong nagmamarunong, but if you have bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Ang mga tao, sabi diyan, ang mga tingin nila sa kanilang sarili ay marurunong sila. Marurunong sila, yung mga tao na nakukuha nila ang kanilang kagustuhan. The idea is that the successful person is the one who knows what they want and gets it in the end. Mga taong alam ang kanilang gusto na sa bandang huli ay kanilang nakukuha. At ang problema sa atin, yung mga bagay na gusto natin ay meron ng iba, kung bakit nagkakaroon tayo ng inggit at nabubuo sa atin yung selfish ambition, nagkakaroon tayo ng inggit sa possessions na meron ang iba, sa career na meron ng iba. Nasasabihin natin sa ating mga sarili, ay meron sa ano nito. Wala ako. Dahil sa ayaw mo magpatalo, nagkakaroon ka na ng pride. Na sinasabi mo sa iyong sarili, kailangan kong magkaroon din ng ganong bagay. Naiinggit ka sa ibang taong may kasikatan. Because of envy and selfish ambition, gusto mo ding magkaroon ng bagay na meron ng iba, lalong higit sa mga karangalan. Sabi ko nga po kanina, ang inggit ito ay isang kamangmangan para sa ating mga mananampalataya. Alam natin kung paano ang isang anghel ng Panginoon ay nahulog sa kasalanan. Si Lucifer, nagkaroon siya ng pride na sinabi niya, gusto kong pantayan ang Panginoon. Alam niyo ba kung bakit hinangad na pantayan ni Lucifer ang Panginoon? Dahil sa inggit. Ayaw niya na maging servant lamang ng Panginoon. That's why he desires na maging katulad ng Panginoon. Pero alam natin na wala naging magandang resulta ang kanyang ginawa at siya ay naging mortal pang kaaway ng Panginoon. Kaya't ang envy ay maituturing pong kamangmangan para sa ating mga mananampalataya. At alam niyo po ba ang salitang envy sa Biblia ay hindi ginamit sa magandang halimbawa?
ang salitang envy na mababasa po natin sa Biblia, simula Old Testament at hanggang sa New Testament, hindi po ginamit yung inggit sa magandang halimbawa. Kundi ano pong makikita natin patungkol sa inggit. Ito ay sumira ng mga relasyon. Walang naging magandang halimbawa sa Biblia ang inggit. At tingnan natin ang mga tauhan sa Biblia na nahulog sa inggit. Una ay si Cain at si Abel. We know the story. Cain became jealous of Abel and eventually killed him. Si Cain at si Abel ay anak ni Adan at ni Eva. Si Cain, siya po ay nagtatanim ng mga gulay. At itong si Abel ay mangangaso. Dumating yung time na sila ay maghahandog sa Panginoon. Ang handog ni Cain ay magagandang bunga ng kanyang gulayan. At yung kay Abel ay isang hayop na yun yung tinanggap ng Panginoon na handog. Dahil sa inggit na tinanggap ng Panginoon yung kay Abel, ano pong ginawa ni Cain? Pinatay niya ang kanyang kapatid. At nung hinanap ng Panginoon kay Cain si Abel, sinabi niya, I am my brother's keeper. Sa kabila ng aminin niya yung kanyang pagkakamali na ginawa, parang naging ma-pride pa yung dating ng pagkakasagot niya sa Panginoon. Pangalawa, ay yung mga kapatid ni Joseph. Si Joseph ay anak ni Jacob. Nalaman natin doon sa kwento na si Joseph ang paboritong anak ni Jacob. At dahil siya nga ang paborito, nandun yung special affection ng kanyang ama sa kanya. Binibili siya ng magagandang damit, binibigay yung mga gusto ni Joseph, na yun ay kinaiinggitan ng kanyang mga kapatid. At ano po yung naisip ng kanyang mga kapatid na gawin? Siya ay patayin. Pero hindi sila nagtagumpay na yun ay gawin sapagkat yung isa nilang kapatid na si Reuben, sinabi niya na ipagbenta na lamang sa mga dayuhan si Joseph. At wala pong magandang naidulot yung kanilang pagkainggit sapagkat nakagawa pa rin sila ng kasalanan sa Panginoon. Although yung resulta ng kanilang ginawa ay naging maganda in a sense na maganda yung kinalabasan nung naging si Joseph ay naging napunta sa Egypt. Pero yung ginawa nung kanyang magkakapatid ay isang kasalanan sa harap ng Panginoon. Pangatlo ay yung kay Haring Saul at kay David. Alam natin yung kwento na itong mga Pilisteo at ang mga kampod ni Saul ay nagkaroon ng digmaan. At merong isang higante na wala sa mga Israelita ang gustong lumaban, si Goliath. Ngunit sinabi ni David na siya ang lalaban doon kay Goliath. At nangyari nga yung labanan, natalo ni David si Goliath, at ang sinisigaw ng mga tao ay mas marami daw ang napatay ni David kaysa kay Saul. At doon nga po pumasok yung inggit kay Saul na binibigyan ng parangal ng mga tao ay si David. Kaya't pinagtangkaan ni Saul na patayin si David. Sino pa? Yung mga religious leader nung kapanahonan po ng Panginoong Jesucristo. Nung time na ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral ng salita ng Panginoon, merong mga religious leader na gusto siyang ipapatay. At nung siya ay iniharap kay Pilato, sabi po ni Pilato doon, wala siyang makitang kasalanan ng Panginoong Hesus, kundi naiinggit lamang yung mga tao sa Panginoong Hesus kung bakit nila gustong ipapatay ang Panginoong Jesucristo. Jesus was handed over to be crucified because of the envy of the religious leader. Yan po yung mga makikita nating halimbawa ng mga taong nainggit. At wala din namang naging magandang resulta
yung kanila pong pagkainggit. Una, nakita natin ang mga cause kung bakit nga ba tayo ay naiinggit. Pangalawa is the dangers of envy. Sabi diyan, una, it can lead to hatred and harmful actions. Ang inggit, ito po ay pwedeng mag-lead sa hatred and harmful action. Why? Because envy is listed among sinful attitudes from which believers are called to turn away. Sabi ng Titus 3, verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Yan daw po ang ating mga katangian nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Tayo ay mga mangmang, palasuway, naliligaw, at naging alipin ng mga mundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kagaya po nung nangyari kay Saul, tayo ay maaaring mahulog din sa ganoong uri ng kasalanan. Naiinggit ka sa success ng iba. Na imbis na ikaw ay matuwa sa achievement ng iba, gusto mo, nasa isip mo ay dapat akin yun. Kaya't ano pong nangyari kay Saul dahil sa inggit, ito ay nag-lead sa hatred sa kanyang puso. Naisip niya kay David, dahil sa iyo, hindi ako ang pinarangalan ng mga tao, kundi ikaw. At yung kaisipan po ni Saul, ito po ay nag-lead sa kanya na gusto niyang patayin si David. Na maaaring tayo ay mahulog din sa ganoong klase ng kasalanan. Kung tayo ay merong inggit. Meron tayong maaaring magawang hindi maganda dahil sa inggit. Pangalawa, letter B, sabi diyan, it produces conflict and disorder. Sabi po ng James chapter 3 verse 16. Ready? Begin. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Ang problema, of course, because envy is an act of the flesh, at tayo ay nabubuhay pa po sa laman, ang ating buhay is built on envy. Na dahil sa inggit, sasabihin mo sa iyong sarili, I want what they have. Gusto ko ng mga bagay na meron ng iba. And it implies that there is benefit to selfish ambition. Dahil sinabi mo na sa iyong sarili na gusto mo ng mga bagay na meron ang iba, para mapid yung iyong selfish ambition, sasabihin mo ngayon sa iyong sarili, I will do whatever it takes to get that for myself. Gagawin ko ang lahat para makuha yon para sa aking sarili. At kung ikaw ay Kristiyano at ganyan pa din ang iyong pag-iisip, diyan na papasok yung danger of conflict and disorder. Dahil gusto mong gawin yung mga bagay na sa tingin mo yung makukuha mo ang gusto mo. Ngayon ay nagkakaroon ng conflict sa mga bagay na gusto mo at sa mga bagay na gusto ng Panginoon para sa iyo. At sabi pa diyan, it produces din ng disorder. Dahil sinabi mo na ngayon sa iyong sarili na gagawin mo ang lahat, makuha mo lamang ang gusto mo. Hindi na magkakaroon ng kaayusan ang iyong pag-iisip. Why? Kasi gusto mo nang gawin yung mga bagay na gusto mo. Gusto mo nang makuha yung mga bagay na gusto mo kaysa gawin ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Una, na dangers of envy, it can lead to hatred and harmful actions. Pangalawa,
it produces conflict and disorder. At pangatlo, it prevents us from appreciating God's blessings. Ang inggit ay pumipigil sa atin i-appreciate ang biyaya ng Panginoon. In Luke chapter 12 verse 15, Jesus warns against covetousness and teaches that life does not consist in the abundance of possessions. Sabi ng Luke chapter 12 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. And he said to them, take care and be on your guard against Sabi ng Luke chapter 12 verse 15, and he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Sabi sa talata, meron daw isang lalaki na lumapit sa Panginoon. The context is, yun nga, merong isang lalaki na lumapit sa Panginoon at sinabi niya sa Panginoong Jesucristo, Teacher, can you tell my brother to divide the inheritance with me? Sabi ng Panginoon, sino ang nagsabing ako ang magiging judge mo at ng iyong kapatid? Ano yung makikita natin doon sa buhay ng taong iyon? Meron isang taong lumapit sa Panginoong Hesus, Guro, pwede bang ikaw ang mamagitan sa amin upang mahati yung mana ng kanyang kapatid? Pero sabi ng Panginoon, sino nagsabing ako ang magiging judge mo at ng iyong kapatid? Ano po yung makikita natin doon sa buhay ng taong nagtanong sa Panginoong Jesucristo? Ang taong ito ay hindi ko consider niya yung pera. Well, Jesus has just told to His disciples, they will face persecution and death. Ano pa? This man demands riches, while Jesus wants His disciples to rely on God's provision. Ano pong sinabi ng Panginoon sa mga sumunod na talata sa kanyang mga disipulo in verse 22 to 34? Sabi ni Jesus sa mga disipulo, huwag kayong mabahala sa inyong kakainin o isusuot. Sabi ng Panginoon, ang mga ibon sa himpapawid ay nakakakain kahit sila ay hindi nagtatanim. Ang magagandang bulaklak ay tumutubo kahit hindi sila nagbubungkal. Dahil sa inggit, nakakalimutan mo na nagpo-provide din ang Panginoon, kaya't hindi mo na-appreciate yung kanyang provisions. Nakita natin, una, is the causes of envy. Pangalawa, yung danger of envy. At pangatlo, titingnan natin kung paano natin mapagtatagumpayan ang inggit. Paano po nga po natin mapapagtagumpayan ang inggit? Sabi nung iba, ay pag inggit daw ay pikit. Mali po iyon. Dahil kung ikaw ay naiinggit, kahit ikaw ay pumikit, inggit ka pa din. Una, paano natin mapagtatagumpayan ang inggit? How to overcome envy? Una, sabi diyan, practice gratitude and contentment. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. Not that I speak in the regard of to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Know how to be at least, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Ito po ang mga naranasan ni Paul sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, natutunan kong maging masaya kahit nasa ang kalalagayan ako. Natutunan niyang maging makontento. Sabi pa niya, naranasan ko ang magkikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Sabi niya, kahit siya ay nasa kalalagayan nang siya ay masagana o kaya naman siya ay naghihirap, siya ay nagiging kontento.
ano yung conclusion niya sa mga talatang iyan? Sabi niya sa verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi niya in verse 13, ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi po tumutukoy ang talatang iyan sa mga bagay na makapagbibigay ng motibo sa inyo na magpalakas magpalakas ng kalooban sa larangan ng sports o ng kung anuman. Sapagkat yan po ay ginamit na talata ni Pablo para masabi niya na ang mga bagay na kanyang ginagawa, maghirap man siya sa gawain, mamulubi man siya sa gawain, ay gagawin niya pa rin iyon because he knows that God will provide ng lakas para magawa niya ang mga bagay na iyon. Kagaya ni Apostol Pablo, we must practice gratitude and contentment. Ano pong makikita natin sa buhay ni Paul? Na-appreciate niya ang mga biyaya ng Panginoon, malaki man o maliit man o malaki, dahil hindi siya naiinggit sa kung kanino man. Dahil siya ay kontento na sa Panginoon. Una, practice gratitude and contentment. Pangalawang bagay na maaari nating gawin para mapagtagumpayan ng inggit. Letter B, rejoice in the blessings of others. Makigalak ka sa biyaya ng iba. Once na meron kang kagalakan para sa iba, hindi na papasok sa isip mong ikaw ay naiinggit. Kasi hindi naman tayo makikigalak sa kagalakan ng iba kung tayo ay naiinggit. Sabi ng Romans chapter 12 verse 15. Ready? Begin. Rejoice with those who rejoice and wept with those who weep. Makigalak ka sa mga naggagalak at makitangis ka sa mga tumatangis. Dahil kung ikaw ay kontento at marunong kang makigalak sa biyaya ng iba, hindi makukurap ang isip mo ng inggit. Na bakit sila ay binayayaan ng ganito, bakit ako ay hindi? Nung napadaanan natin sa ating Bible character, si Jethro, isang magandang tanong ang ating sinagutan dun sa personal reflection, dun sa sinesin ni Pastor sa atin na mga tanong. Hindi ko alam kung kayo ay nagsagot. Pero ang sabi dun sa tanong, paano ko ipinagdiriwang ang mga tagumpay at pagpapala ng mga tao sa aking paligid, katulad ng paggalak ni Jethro sa pagligtas ng Diyos sa mga Israelita? Dagdagan pa natin. Paano ko ipagdiriwang ang mga tagumpay at pagpapala ng mga tao sa aking paligid, katulad ng pagkagalak ni Jethro sa pagliligtas ng Panginoon o ng Diyos sa mga Israelita? O kaya naman, ay hindi ka nagdiriwang sa tagumpay ng iba dahil ikaw ay naiinggit? Mga kapatid, pagtagumpay natin ang inggit sa pamamagitan ng pakikigalak sa tagumpay at biyaya ng iba. Una, practice gratitude and contentment. Pangalawa, rejoice in the blessings of others. At pangatlo, focus on God's purpose for our own lives. Imbis na mainggit ka sa iba, mag-focus ka sa kung anong purpose ng Panginoon sa sarili mong buhay. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 4 to 5. Ready? Begin. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. For each one shall bear his own load. Sabi niya, sa Tagalog, suriin ang bawat isa ang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Because we are here with a purpose. Imbis na ikumpara mo ang iyong sarili at mainggit sa iba, mag-focus ka sa purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi diyan, for each one shall bear his own load. Sapagkat ang pananagutan natin sa Panginoon ay ang ating sariling gawain.
Mag-focus ka sa spiritual mong buhay. Mag-focus ka sa iyong Bible reading, prayer time, church fellowship, ministry, and giving. Imbis na mag-focus ka sa mga bagay na meron ng iba, mag-focus ka sa iyong spiritual na paglago at sa purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Una, practice gratitude and contentment. Pangalawa, rejoice in the blessings of others. Pangatlo, focus on God's purpose for our own lives. At pang-apat, love rather than compete with others. Pairalin natin ang pag-ibig kaysa makipagkompetensya sa iba. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love inveigheth not. Sa ating translation, love does not envy. Nung isinulat po ito ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya sa Corinthians ay may inggitin. Dahil ang mga mananampalataya doon po sa Corinto, sila po ay gifted pagdating sa mga spiritual gifts and possessions na nagiging dahilan ng kanilang pagkainggit sa isa't isa. Kaya't nung sinulat po ito ni Paul, ang kanyang nasa isip, that time is love sets self aside and celebrates the success of Christian brothers and sisters. Isinasantabi ng pag-ibig ang ating mga sarili because the envy is an act of the flesh. Isinasantabi ng love ang ating sarili upang makigalak sa tagumpay ng iba. Delight in the esteem and honor given to someone. At kung meron tayong ganyang mindset, ay maiiwasan po natin ang mainggit sa iba sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano pa po? Panglima, letter E. Sabi diyan, trust God instead of comparing ourselves with others. Tayo ay magtiwala sa Panginoon imbis na ikumpara natin ang ating mga sarili sa iba. Sabi ng Psalms chapter 37 verse 1 to 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. Do not fret because of evildoers, nor be envious of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and free in its faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings schemes to pass. Sabi ni David, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan ang liko nilang mga gawa. Sapagkat tulad ng damo, sila ay malalanta. Tulad ng halaman, sila ay matutuyo. Sabi niya, umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan. At sabi niya, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila, kahit umuunlad man sila. Ito ay sulat ni David to emphasize resisting envy of the wicked, who are compared to fleeting, withering grass. Sinabi niya na huwag kang mainggit sa mga taong sa tingin mo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng mga maling gawa. Kundi sabi niya ni David, umasa ka sa Diyos at ang mabuti ay gawin. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Do not fret because of those who prosper. Trust in the Lord and do good. Dahil walang ibang magbibigay ng tagumpay at biyaya sa atin, kundi ang Panginoon. Sabi diyan, tayo ay magtiwala at maghintay sa Kanyang nakalaan
para sa atin. Natutunan natin ang causes of envy, ang dangers of envy, at ang paraan kung paano po ito ay mapagtatagumpayan. Sabi doon, practice gratitude and contentment. Pangalawa, rejoice in the blessings of others. Pangatlo, focus on God's purpose for our own lives. Pang-apat, love rather than compete with others. At panghuli, trust God instead of comparing ourselves with others. And for our conclusion sa mensahe pong ito, sabi niyan, ready? Begin. The ultimate cure for envy is learning to be satisfied in God. Don't let someone else's blessing becomes the reason to miss your own. Be grateful for what God has given you. Rejoice in what He gives others and trust Him with what He has prepared for you. Ang pinakamabisang lunas po sa inggit ay ang matutong makontento sa Panginoon. Bakit nga ba hindi tayo dapat mainggit sa mga hindi mananampalataya? Dahil meron tayong Diyos. Meron tayong biyayang hindi masukat. Walang iba kundi ang ating kaligtasan. Sabi pa niyan, huwag hayaang ang pagpapalang natatanggap ng iba ay maging dahilan upang mapalampas mo ang iyong sariling pagpapala o biyaya. Why? Dahil ang Panginoon ay nagpo-provide sa atin, hindi lang natin na-appreciate dahil doon tayo nakatingin sa biyaya ng iba. Kaya sabi diyan, huwag hayaang ang pagpapalang natatanggap ng iba ay maging dahilan upang mapalampas mo ang iyong sariling biyaya. Magpasalamat ka sa mga ibinibigay ng Diyos sa iyo. Magalak ka sa mga ipinagkakaloob niya sa iba. At sabi diyan, magtiwala ka sa Kanya para sa mga inihanda niya para sa iyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos, dakila at makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita namin pong napag-aralan. Tunay nga po, Panginoon, salamat. Tunan namin sa umagang ito patungkol sa inggit, kung paano ito ay nabubuo sa aming mga sarili. Tunan namin, Panginoon, ng mga panganib ng inggit na maaaring maidulot nito sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat natutunan namin, Panginoon, kung paano ito ay mapapagtagumpayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kontento sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-focus sa purpose mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, makontento nga, Panginoon, sa iyong mga biyaya sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita namin pong napag-aralan. Pagpalain mo na po ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito na po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.